Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kung titingnan mo nga ang full lineup ng Golden State Warriors sa ngayon, kahit sino nga tatanungin mo ay mukhang maliwanag naman sa lahat na shoe-in na sila Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green at Al Horford sa kanilang starting five. Kung may mababalasa man dito, it's either Buddy Hield, Brandon Podziemski, Moses Moody o Jonathan Kuminga. Ganun pa man, hindi nga itong nakikita ni Steve Kerr dahil kino-question niya pa nga ang starting five na ito with Al Horford sa starting center spot. Do we want to start big with a traditional 5 or do we want to start like we did last year with Draymond at the 5 position at Moses Moody at Podziemski naman sa backcourt dahil very successful nga daw ang lineup na ito? Pwede nga daw sila mag-start na ganun mga kaibigan next season. Galing nga mismo yan kay Steve Kerr. So may Al Horford sila, Quentin Post at Trayce Jackson-Davis. At gusto ni Steve Kerr na gawing starting center ang 6'6" or 6'5" Draymond Green. Talagang paborito nga ni Steve Kerr ang small ball lineup mga kaibigan. Gets mo nga ito kung ibang center ang nasa court. Subalit kung si Al Horford naman na very agile, kayang depensa ng halos lahat ng posisyon, may magandang tira sa labas, wala naman ng dahilan para hindi siya ilagay sa starting 5 ng Warriors. Kaya pa din naman na pahirapan ni Draymond Green ang mga malaking center sa pinta, subalit almost 36 years old na din nga siya at napapadalas na ang mga injury. Masyadong malaking trabaho nga ang hinihingi mo para sa isang 6'6" player na 36 years old na depensahan sila Jokic, Zubats, Ayton, Embiid o kung sino pa man on a nightly basis. Tila ba umaangat nga ang tsansa nito na magtamo ng injury? Kaya naman dismayado ang mga fans sa statement ni Steve Kerr at talagang hindi nila maintindihan ang kagustuhan nito palagi na gumamit ng small ball lineup. Sino ba sa palagay nyo ang starting 5 dapat ng Golden State Warriors? Habang nagkasundo naman ang Miami Heat at ang Serbian rising star Nikola Jovic sa isang 4 years, $62.5 million contract. Ayon sa madami ay underpaid ito ng husto at masyadong binarat ni Pat Riley at ang Miami Heat front office. Last season ay nag-average siya ng 11 points, 4 rebounds and 3 assists per game. Sinasabi nga ng madami na underpaid ito dahil posibleng ngayong season nga daw ay umangat na ito sa 15 points or 17 points per game, 5 rebounds and 4 assists. Base nga sa potensyal na pinakita niya at sa mga susunod na taon ay mas inaasahan lang nga na tataas ito kung saan kikita lamang siya na mahigit kumulang 15 million per year. Lugi nga daw dito ang Serbian star. Habang si Quentin Grimes naman ay nasampal nga ng realidad, humingi siya ng 30 million per year na sahod sa Philadelphia 76ers. Obviously, tinanggihan ito ng Sixers ayon kay Shams ng ESPN. Sinubukan niya na i-negotiate ang 20 to 25 million per year na sahod subalit may Tyrese Maxey, Paul George at Joel Embiid nga sila ng mga max contract players. May VJ Edgecomb at Jared McCain din sila na ina-anticipate na magkakaroon ng malaking sahod after a few years. Kaya naman hindi nila ito may bibigay para kay Quentin Grimes sa isang bench player lamang. Kaya naman ang ending ay pumirma na siya ng 8.7 million contract. So naging 8.7 nga yung hinihingi niya na 30 million. Yan nga realistic na value ng mga kaibigan sa NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?